Transcript ng depensa, pangunahing abogado Nicholas Kaufman, panimulang pahayag, kumpirmasyon ng mga singil, February 23, 2026. Ginoo Cautron, mangyari po at pinasasalamatan ko si Ginoo Butayan sa kanyang paninira. Ngunit nararapat kong ipapaalala sa kanya na ito ay isang hukuman ng batas na nagdidesisyon base sa ebidensya, hindi sa politika o hangaring baguhin ang pamahalaan laban sa kalooban ng demokrasya. At tiyak na hindi base sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimula na ayon kay Ginoo Butayan, nagpakita na hindi maibibigay ang hustisyang pambansa dahil sa kakulangan ng forensic at police reports. Ngayon, hindi ko alam saang kaso lumangoy si Ginoo Butayan, ngunit malinaw na hindi niya nabasa ang ebidensya. Habang siya ay nagsasalita, sinuri namin ang ebidensya at natagpuan namin ang hindi bababa sa 35 ulat na sumusuporta sa 49 na insidente na nakasaad sa dokumento ng mga singil. Mga hukom, si Rodrigo Duterte ay isang natatanging fenomena. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay bago at hindi kaaya-aya sa marami. Ang kanyang mga mura at labis na pagpapahayag ay nakasakit sa ilan, habang ang kanyang katapatan at labis na kasikatan ay nakakairita. Siya ay nagsasalita ng tapat mula sa puso at totoo. At ang kaibahan niya sa kanyang kahalili sa Malacanang ay kitang-kita. Para kay Pangulong Rodi, ang salita niya ay salita niya at alam ito ng mga tao. Para kay Pangulong Bongbong, ang salita niya ay parang hangin at hindi makakalimutan ng tao. Nais kong ipaalala ang liham na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makikita sa screen, kung saan nagbigay siya ng katiyakan na ang kanyang pamahalaan, quote, ay hindi tutulong sa ICC sa anumang paraan. Ngunit alam natin na bigo siyang tuparin ang pangakong iyon. Si Rodrigo Duterte ay iligal na dinala at hinatid sa dahig. At nang tinawag upang ipagtanggol ang aksyon ng kanyang amo at ang nasabing liham sa isang Senado committee hearing, si dating kalihim ng katarungan, muli si Ginoo Jesus Crispin Rimula ay nagpatuloy sa parehong tema at quote, "Hindi kami tumulong sa ICC. Patuloy ang diwa ng liham na hindi kami tumutulong sa ICC at wala kaming komunikasyon sa kanila. Ngunit sa dokumentong ibinigay lamang sa amin noong nakaraang linggo mula sa prosekusyon na hindi para sa aming depensa kundi bilang ebidensyang nagpapawalang sala, maaari na naming patunayan ang matagal na naming hinala." Ang dokumento ay transcript ng telepono na lihim na naitala sa 4 na partido na hindi maaaring banggitin sa publiko. At isa sa kanila ay pinagmamalaki kung paano siya ang tahimik na katuwang ni Pangulong BBM na namamahala sa isang scheme upang magpadala ng mga testigo sa hukuman habang tinitiyak ang plausible deniability ng Pangulo. Kaya ang depensa ay naniniwala na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglayong neutralisahin si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamana. Oo, Ginoo Deputy Prosecutor, ginagamit ko ang salitang neutralisahin na kilala at mahalaga sa inyong teorya, ngunit gamit ko ito sa metaphorical na paraan. Ngayon, tatalakayin ko ang substansya ng mga singil, ngunit bago iyon, isang salita tungkol sa konstekto ng geopolitics. Ang problema sa iligal na droga ay hindi natatangi sa Pilipinas. Alam natin, apektado rin ang Latin America, kung saan may 3 bansa na mas mataas ang rate ng kamatayan kaysa panahon ni Duterte. At tulad ng inyong malalaman, ang Pilipinas ay maituturing na transit hub para sa droga mula sa mga kartel sa China. At kahit wala si Duterte, naniniwala kami na patuloy na tataas ang bilang ng mga namamatay.
Sa katunayan, batay sa istastika at ulat, tumataas ang dami ng pagkamatay dulot ng krimen sa druga pagkatapos umalis sa pwesto ni Duterte. Isang legal na katulong ng ICC Council ng biktima ay nagsabing sa isa sa kanyang maraming panayam na si Rodrigo Duterte ay hindi lumalaban sa droga kundi lumalaban sa mahihirap. Laban sa mahihirap? Kung anuman ang kampanya ni Duterte laban sa iligal na droga ay legal at isinagawa habang pinapalawak ang mga programang panlipunan gaya ng 4Ps, Universal Healthcare at Magna Carta ng mahihirap na nagtatakda ng karapatan sa sapat na pagkain, maayos na tirahan, edukasyon at mataas na kalusugan. Ang karamihan ng namatay sa krimen sa droga ay nasa pinakamahihirap na lugar. Ngunit hindi maaaring sisihin sa Duterte na lumalaban sa mahihirap. Siya ay lumalaki sa simpleng buhay, naninirahan sa Davao sa isang maliit na kubo at pinalaki ng magulang na nagtuturo ng disiplina, pagpapahalaga at respeto sa tao. Bilang Pangulo, iniwasan niya ang maranyang buhay at nakatira sa simpleng kwarto ng kanyang bodyguard. Ang pagkain niya ay dried fish at kanin. Ang aliw niya ay hindi sa cocktail party kundi sa motorcycling sa dalampasigan, hindi para pumatay, kundi para sa kanyang pagmamahal sa bilis. Pinag-aral niya ang abogasya at pumasa sa bar exam noong 1972. Kasabay ng pagdeklara ng martial law ni Marcos Sr. Doon na-expose siya sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng elite at pinili niya ang buhay ng paglilingkod sa publiko. Bilang pulis at public prosecutor ng Davao, minahal ni Duterte ang batas at kaayusan, hindi pamumuno ng takot o krimen, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at respeto ng mamamayan na patuloy siyang inihalal ng 7 beses sa higit 2 dekada. Ang Davao Model ay pinrotektahan ang lungsod laban sa krimen at insurgency. Si Duterte ay inihalal hindi sa kabila ng kanyang striktong pagpapatupad ng batas, kundi dahil dito, pinanatili niyang tao siya para sa tao. Nagsalita ng direkta at tapat, ngunit nakaka-offend sa mga lider ng mundo na nagdala sa kanya sa deheg. Nagsimula ito sa media na kontrolado ng makapangyarihan. Naglathala ng sensationalist news para sa kanilang agenda at sa mga NGO at civil society na nag-promote ng kanilang kwento laban kay Duterte. Ang mga ulat nila ay dramatikong ipinakita mula sa mga larawan ng pamilya at patay para manipulahin ang damdamin at ipakita sa prosecutor kahit hindi ito related sa kaso. Ngunit hindi tayo dito para hatulan ang isang tao base sa kanyang wika at kilos. Ang hukuman ay nagtitiyak ng ebidensya sa mga singil laban kay Duterte, hindi sa chismis, hindi haka-haka at hindi paninira. Ang depensa ay nagpapakita na maraming speeches ni Duterte ang nagpapakita ng self-defense at legal na pamaraan at hindi utos na pumatay. Halimbawa, sa Pieta speech, sinabi niya sa mga pulis at opisyal na gawin ang trabaho at may suporta sila mula sa Malacanang. Ngunit irresponsable kung gagamitin ang otoridad. Sa kabuuan, sa 20 speeches na ginagamit ng prosecution, nakakita kami ng 35 na sumusuporta sa depensa, kaya 45 versus 10. Ang depensa ay magpapatuloy na ipakita na walang sapat na ebidensya para ipatunay ang criminal intent ni Duterte. At wala sa mga testigo ang nakapagsabi na nag-utos siyang pumatay. Ang depensa rin ay magpapakita ng hindi patas na investigasyon. Ang Chief Prosecutor ng ICC, Ginoo Karim Khan, ay nagkulang sa kanyang tungkulin at pinahirapan ang proseso sa pamamagitan ng bias na may layuning patunayan ang kasalanan ni Duterte. Sa huli, hihilingin ng depensa sa hukuman. Sa huli, hihilingin ng depensa sa hukuman
na ibasura ang mga singil at ibalik si Rodrigo Duterte sa kanyang pamilya at sa Filipino people ang kanilang tatay Digong. Maraming salamat mga hukom.